ni Aki, you said, I'm here because of you. Kung nag-quit ako because of you, no. Because of me, nag-quit ako. I enjoy Survivor because I want to believe in myself. I can just have fun, show myself for audience who true I am. Nobody know about my family. I don't think any of us are saints here in this game. I can point out to every single one of us here. Like, I'm sorry if I hurt anyone. Gagawin ko lahat na pwede kong magawa para maabot ko yung kung ano man yung narating ko ngayon. Okay, I trust you. I want to know dahil yung pag-vote mo sa akin ay mayroon man nag-dictate sa'yo o galing sa puso mo. Okay, Vic. You said marami kang gusto patunayan. You have your own decisions. Ano-ano ang mga naging decision mo kung sinong iboboto at hindi ka lang nakinig kay Aubrey? Kaya sinasabi ko sa ito, hindi ako galit. Gusto ko lang i-clear para mapanood ng tao na mali yung binibintang niyo sa akin. Napapansin ko, the way kayo sumagot sa mga jury. Huwag kayong makipag-away. Paano namin kayo iboboto at manalo kung nakipag-away kayo sa amin? Be nice to us, guys, kasi nasa amin yung mga kapalaran nyo. Kung wala kang iboboto sa inyo, umuwi kayong luhaan. You said that I would play dirtier than anybody here. Yeah. You don't know me. You can play this. Don't say that. Don't say, you can't sit there and say that you know how I'm going to play the game. Matapos ang maanghang na palitan ng salita sa pagitan ng jury at ng Final Four ng Survivor Philippines Celebrity Showdown nitong nakaraang mga Tribal Council, muling maghaharap-harap sa isang maintrigang tanungan ang mga castaways ngayong hapon. Sa pagkakataong ito, diretsahan ang tanungan at walang preno ang mga sagot na bibitawan. Wala nang traidoran dahil ang mga issue nila sa isa't isa magkakaharap nilang tutuldukan. Ang Final Four magkakaroon ng pagkakataong bumuelta sa panggigisa ng jury sa kanila. Before the much-anticipated final showdown on Friday, ano-ano pa nga ba ang mga nakakagulat na revelasyong sasambulat matapos ang 39 days na pagsasama-sama ng mga castaway sa isla? Lahat yan mare-reveal ngayong hapon. It's the Final Four versus the jury, live na live. Yes, mga kapuso, live na live, fresh from the island. The Final Four castaways together with a jury. But this time around, instead of the jury grilling the Final Four, ang Final Four po ang mag-grill sa jurors natin. Kasama natin sa Final Four si Akihiro, si Solen, si Aubrey, at syempre si Ervic. At representing the jury nandito, si Nanay Elma, Sex Bomb Ira, Michelle Madrigal, and John Hall. So let's get this started, Mon. Yes. Umpisahan natin kay Ervic. Ervic, join us here. Pili ka kung sinong gusto mong tanungin. The very controversial Ervic. We don't even know where to start. Ay, may tanong mo Ayun, yung microphone. Okay, sino yung napili mong jury member? Michelle. Anong gusto mong itanong kay jury member Michelle? Kagaya na sabi nila, di ako deserving na para maging top 4 dahil wala akong ginawa para sa sarili ko. Ngayon ang tanong ko daw, ang tanong ko, ano ang dapat kong ginawa na para sa tingin mo maging deserving ako para manalo? Okay. Siguro, sabi mo kasi strategy mo yung hindi ka nagpapakitang gilas noong umpisa. Pero feeling ko, dapat yun nga, parang sa umpisa pa lang, hindi naman parang katulad ni John, para ma-out ka kaagad. Pero yung parang like sa camp, siguro nga, dahil nung napanood ko, yun nga yung parang minsan wala ka masyadong ginagawa. Yung parang medyo tamad ka ng konti. And then like siguro sa games, parang siguro mas nakita ko lang nung Sarmayi pa kayo, parang mas nakita ko na nag-effort lang si Aki. So feeling ko yun dapat yung ginawa. Like physically, parang siguro dapat tinulungan mo rin siya in a way. Okay, itong tanong ko for you, Mitch. Kung hindi si Ervic ang deserving na mapunta sa top 4, who among the jury members ang nakikita mong mas deserving? Aside from yourself. Yes. Si John. Si John. Kasi he really worked hard. Like,
sa camp, tapos hindi mo siya kailangan utusan, and then sa challenges, magaling siya lahat. So, feeling ko, kung hindi niya binigay yung bracelet sa akin, nakaupo siya dyan ngayon. I wanna ask Ervic. Ervic, is this something na you did intentionally? Yung talagang pagbabagal mo, pagtatamad mo? Is this something that you did intentionally para to throw off your competition? Yun nga kasi, parang naging strategy ko. Kasi nga, alam nila na, malalaman nila na athlete ako, naglaro ako for Philippine team. So, inisip ko baka maging threat yun dahil athletic, parang sanay ako sa physical. So, inisip ko na parang medyo invisible ako at first. Okay. So, sa merge ako doon magpapakitang gilas. And in fairness, marami naman siyang napalanunan na challenges nung nag-merge na, di ba? Pero may iba naman tayo ngayon, Ervic, dahil napakadaming katanungan and issues about you nowadays. Unahin na natin itong VTR bago tayo bago sa gap na ito, no? Si Princess Nell, na parang galit na galit sa iyo. Dahil, if I'm not mistaken, the other night, nagkaroon ng get-together or isang parang party itong mga castaways at nandun si Ervic at nandun si Princess Nell. Pero si Princess daw ay nagdala ng boyfriend na Australiano at nalasing daw at ikaw ay sinapak or may kaguluhan. Kwentuhan mo kami, ano bang katotohanan? Actually, di naman ako sinapak. Parang inattack niya lang ako. Pero buti na lang, walang nasaktan na napigilan agad. Actually, andun si Ira saka si Aubrey. Okay, let me ask you, what provoked it? Bakit kanya pinalayas? Hindi, Kasi table nyo yun, di ba? Hindi. Ang nangyari kasi, dun sa table namin, may mga ibang puti na nag-join sa yung mga friends ng boyfriend ni Princess Nell naki-join sa table na hindi dapat sila naki-join dahil pang survivor castaways yun. So, nakiusap ako kasi nga sinenyasan ako ng mga nasa table namin na kung pwede kausapin ko. So, kinausap ko, sabi ko, may kilala ba kayo dito sa table namin? Sabi niya, my brother. Sabi ko, hindi din namin kilala yung brother niya. Okay, so sino si brother? Okay. Sabi ko, kasi yung girls, ayaw nila sa inyo dito sa table. So, sorry. Sabi ko, sorry. Parang napagutusan ako na kausapin kayo. Kasi nga ako yung lalaki lang na nandun na pwedeng kumausap. Kami dalawa ni Miko. Pero ako yung... Siyempre, ikaw yung kakausap, hindi si Miko, di ba? So, yun. Sabi niya, okay lang. Hindi problema. Ganun. So, sabi ko, okay. Bumalik ako. Tapos umalis siya. Tapos nakita ko na lang, kausap niya yung boyfriend ni Princess pala. Na parang... Tapos yung boyfriend ni Princess, tinuturo-turo na ako na, what the fuck? So, how far did it go? Don't say bad words to begin with. Pero without saying bad words, can you tell us how far it went between you and the boyfriend naging of Princess? Physical ba? Naging physical yung boyfriend niya kasi binangga-bangga niya ako eh. Na-shock ako dahil... Okay. Bakit? Tapos biglang umakyat pa siya ng stage, tapos doon niya ako pinagmumura. Okay. But you never threw him a blow? Hindi, kasi nung hinamon niya na ako sa stage, umakyat ako sa stage. Sabi ko parang, anong problema mo? Okay. Tapos nung nandun na sa stage, naawat na kami ng mga Para klaro lang kasi di ba nagkailangan na yung mga girls, sinabi niya na bakit ang daming foreigners sa table natin, hindi ko kilala tong mga to. Ira, ikaw ba naging uncomfortable ka nung andun yung grupo ni Princess Nell? Hindi naman, kasi syempre parang ako kasi nag-enjoy kami, so wala kaming pakialam. Pero napansin namin kasi ni Aubrey na parang parami kami ng parami. Tapos syempre, nagbayad kami dun eh. So, mahal sa Republic Oo, mahal sa Republic. Oo. So, nandun kami para mag-enjoy naman. So, pwede naman kahit sino. Kaso, napansin lang namin yung alak namin medyo nauubos na eh. Oo, tapos mas parami mga hindi nyo kilala kaysa sa castaways. At pakonti ng pakonti yung iniinom ninyo. Ervic, anything you wanna say to Princess Anong gusto mong sabihin kay Princess na nag-red lipstick pa kanina? Wala naman nasaktan, wala namang talaga nangyari. Kumbaga, sana wag na palakihin yung issue. Kasi wala naman dapat issue na dapat eh. Kumbaga, misunderstanding, so tapos na. Dapat enjoy lang, di ba? Republic is a place to enjoy, di ba? Okay. And it's over. Tapos na. Thank you very much, Ervic. Thank you so much. Ay, hindi. Meron pa akong tanong for Ervic. Oh, there's more. Pinis natin to kanina sa opening. Di ba? Dahil sa Party Pilipinas kanina, parang nag-cruise ang landas ninyo ni Ding Dong Dantes. Ervic and Ding Dong. Anong nangyari? And then, hindi ko siya nakasalubong or anything. So kunyari hindi niya nakita. Pero kunyari, there's also that. Kunyari nakita kayo ni Ding Dong or ni Marian, let's say. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Kung si Kasi pareho na kayo nandito sa GMA, kung diba? si Marian, mag-hi ako kasi kilala ko si Marian. Pero si Ding Dong, never ko siya nakilala na personally. Never kami na-introduce sa isa't isa. So, hindi mo man lang siya i-acknowledge kahit siya si Ding Dong Dantes? May sama ka ba ng loob kay Ding Dong? Ngayon, wala na. Kumbaga, pass is pass. Okay na ako, masaya na ako sa buhay ko. So, let's say after Survivor, may project na in-offer kasama si Ding Dong or si Marian, tatanggapin mo? Hindi ko alam sa manager ko.
Good answer. Okay, good Alright, answer. thank you so much, Pass Irving. the buck. Thank you, Irving. Gusto ko lang mag-hi sa Ervicos players. Andito sila. Ayun. You know? Okay. Alright, let's call on. From one hunk to another hunk, we have here Akihiro. Akihiro, join us here. Hello. Hello, guys. You like the interrogation, Akihiro? Marami. Maraming tanong, ha? Ayan, open it and see who you're gonna ask. Ira. Speak Japanese Okay. na lang, Akihiro. Nosebleed. Okay, what's your question for Ira Akihiro? Well, a lot of people being asking me like if it's true I'm a nice guy in real life or it just part of the game. Okay, ikaw ba sa nakita mo sa isla, Ira, nice guy ba siya even yes. out of the game or sa isla lang? Hindi, para sa akin naman kasi, ang hirap sa 36 days, napakahirap naman itago ng personality mo talaga eh. May lalabas at lalabas dyan. So, lahat naman kasi deserving. So, hindi, may mga strategy man lahat. Pero napansin ko naman kay Akihiro, nice guy talaga siya. Okay. Kahit sa labas Thank ng you. isla. I think Okay. the only time Akihiro had any tampuan with anyone was with Nanay Elma, of all people. Oo, may tampuhan pa ba, Nanay Elma? Wala na po. Talagang mabait si Aki. Masipag. Okay. Pero ito na ngayon, kasi ang dami nagsasabi na si Aki napakabait. Pero may lumabas na issue today lang. Na, Aki, you have to answer this, ha? Because people are saying na you offered the jury members a cut. If they vote for you and you win the 3 million pesos, people are saying that you offered them a cut. So they will vote for you. Hindi totoo. This is such a part of the game. If you watch the last episode, I was frustrated and pissed off because come on, there's no need to attack like this. Right? Okay. Everyone deserved to win. Everyone's won 3 million, but for me, money is not. So you did not offer anyone on this stage money if you win the title? No, never. No. Okay. Let's ask the rest of them. Baka Kayo naman, ba? May nagka-offer nag-offer ba ba? kayo from Ngayon, Aki? mag-offer ka ba? So, yun lang Parang namin gusto narinig nila. yan. Pero, Okay. But Aki, we're so glad na kahit sino man ang castaway na interview, they always say the only one thing about you, it's always the same. You're such a nice guy. Okay. Thank you for so much, answering our Akihiro. questions. You may take your seat again. Okay. And syempre, hindi naman makakompleto ang ating Survivor Celebrity Showdown nang wala ang host nitong si Richard Gutierrez. Char, join us here. Kasama rin po natin ngayong hapon. Hi, Chard. And Chard has a very scary question for you guys. Chard, who is it for and what is it? Okay. Pero bago yan, Pia, itong gusto kong tanungin muna kay Chard, okay? Ngayon na? Yes, ngayon na. Sa tingin mo ba, bilang host ng Survivor Philippines Celebrity Showdown at nandun ka since day one, sa tingin mo ba, babae o lalaki ang mananalo? But before you answer that, let's take a break. Magabalik po ang show to Central.